For he that cometh to God. So, dahil doon sa kanyang pananampalataya, siya ay ano? Siya ay lumapit sa Diyos. So, makita natin si Abel, lumakad na kasama ng Diyos. Ito naman, dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay lumapit sa Diyos. At yung kanyang paglapit sa Diyos, ang Diyos ay ano? Ay nalugod sa kanya. At nung pinaluguran siya ng Diyos, sa kanyang pananampalataya, hindi na siya ipinadaan pa ng Diyos sa kamatayan. Ang ginawa ng Diyos, siya ay ano? Siya ay translate na doon sa panibagong buhay. So, bonus sa kanya yun. No? So, hindi na siya dadaan pa doon sa paghihirap. Bakit sinabi ito na sumula? Application naman ito doon sa mga sinusulatang Hebreo. Ang mga sinusulatang Hebreo ay no? Naandun sa mga pagdurusa. Di ba? Naandun sa mga kapighatian. Naandun sa persecution. Tapos sakaling mahuli sila, pwede sila pakain sa leon, pwede silang sunugin. Kaya pinakikita, kung meron kayong pananampalataya, posible na gawa ng Diyos, tulad ni Enoch, na kayo ay ma-translate sa another dimension na hindi kayo dadaan sa sa kamatayan. Hindi na kayo dadaan na kainin kayo ng leon. Hindi kayo dadaan na kayo ay masunog pa. Meron ba itong ebidensya sa Old Testament na sila ay papakain sa leon na hindi sila kinain ng leon? At sila susunugin na hindi sila nasunog? Meron po ebidensya ito. Si Daniel po ay nangyari po sa kanya yun. Ang kanyang mga kasamahan na sila ay pinarusahan ng hari upang pakain sa mga baris na hayop, pero hindi sila kinain. At sila ay sinunog, pero hindi sila nasunog. So makikita natin, posible kung ang mga Hebreo ay mananatili sa kanilang pananampalataya, posible mangyari sa kanila yung nangyari kay Enoch. Application naman natin sa panahon natin ngayon, ganoon rin. Di ba? Kung tayo mananatili sa pananampalataya, posible na tayo ay iiwas ng Diyos sa mga sa mga kapighatian. At posible, kagaya rin ni Enoch, pero hindi natin makita ang kamatayan at i-translate na tayo sa sa kapanibagong buhay. Kaya kami may mga doctrine nga yung mga premillennialist na rapture Yung rapture, hindi ka naman dadaan sa kamatayan kakagawin ka na lang ng Diyos Di ba? At si Enoch ay isang ebidensya na hindi siya pinadaan sa sa kamatayan, siya inagaw ng Diyos upang ilipat sa doon sa kabilang buhay. Wala namang imposible sa Diyos. At ang mga bagay na ito ay bukod sa walang imposible, merong ebidensya na tunay na nangyari. Nangyari kay Enoch, posibleng mangyari rin sa mga Kristiyano noong unang panahon at sa mga na nahihirapan sa kanilang kapighatian at posibleng mangyari rin sa sa atin. Okay? So, basahin natin yung sa Genesis. Bakit in-translate ng Diyos si Enoch doon sa after death, yung buhay pagkatapos ng kamatayan. I-translate sa Enoch. Ano yung sinasabi sa Genesis? Tingnan po natin sa Genesis. Ang sabi po ng mga kasulatan ay ganito. Sa Genesis chapter 5, verses 22 to 24. Ito po yung susublama. Ito yung mismo pangyayari na kung saan ay dinote nga nung sumulat ng Hebrews sa Hebrews chapter 11. Sabi po rito ay ganito. And Enoch walked with God. Okay? Hindi lang basta siya lumapit sa Diyos, siya ay lumakad na kasama ng Diyos.